Klaseng mamamatay na mga ngaso. Tumakbo sina Kim Gongja at Laviel Evancia papunta sa kabuluhan. May batang babae na nagsabi, "Tingnan mo doon." Sabi ng kaibigan niya, "Anong gagawin natin? Dapat ba tayong tumawag ng guro? Ano bang balak niya?" Sabi ng isa, "Hindi ko alam. Mukhang magpapakamatay siya. Anong gagawin natin? Tumawag na ng guro." Sabi ni Laviel Evancia, "Hindi ito maganda, Gongja. Tumawag ka ng 119. Akyat ako para subukang baguhin ang isip niya." Tumakbo siya papasok ng gusali. Nagmadaling sinabi ni Kim Gongja, "O 119, 119." Habang pinipindot ang mga numero sa cellphone niya. Biglang may cellphone na nahulog sa lupa. Habang ini-input ni Kim Gongja ang emergency number sa cellphone niya, tumingala siya. Sabi ni Lefanta Ijim, "Patayin mo ako." Tumingin si Kim Gongja kay Lefanta Ijim na nasa gilid ng gusali at sinabi, "Buwang na ang taong yon." Nagpanik ang mga tao at may batang babae na sumigaw, "Ag! Aag!" May batang lalaki na sumigaw at pumiyok, "Wi!" Isa pang batang babae ang nagsabi, "Guro! Guro!" Ilang sandali ang lumipas, may estudyanteng kumuha ng litrato kay Lefanta Ijim at ang cellphone niya ay nag-click. Tumingin si Kim Gongja sa likod at sinabi, "Huwag kayong kumuha ng litrato." Habang kumukuha ng litrato ang mga estudyante, sinabi ni Kim Gongja, "Anong ginagawa nyo? Itigil nyo ang pagkuha ng litrato." Sabi ko, "Itigil nyo na." Sabi ko, "Putang ina, tigilan nyo na. Itigil nyo ang pagtitigi." May natanggap siyang mensahe. Pagbasa niya, nakasulat, "Pinatay mo ako. Huwag mong kalimutan yon. Ikaw ang pumatay sa akin." Habang nasa tuktok ng gusali si Laviel Evancia, sinabi niya, "Pero Gongja, ikaw ang pumatay sa kanya." Ilang sandali ang lumipas, sinabi ni Marcus sa publiko, "Gaya ng alam nyo, may hindi ka nais-nais na insidente kamakailan. Pero nagtitiwala ako sa inyong lahat." Habang naglalagay ng makeup ang isang babae, sinabi niya, "Nakita mo ba ang mensaheng pinadala niya? Grabe, ang lala nun." Sumagot ang kaibigan niya, "Di ba? Palagi naman siyang kakaiba." Sabi ng Sword Emperor, "Huwag niyong pansinin ang mga estudyanteng masama ang sinasabi tungkol dito. Mga duwag lang sila na hindi kayang magsalita ng diretsahan sa harap mo." Sabi ni Yosoha, "Nga, natural lang ang mga away sa buhay. Hindi naman ganun kabigat ang nangyari. Bakit siya nagpakamatay dahil lang doon? Parang naghahanap lang ng pansin ang kilos niya." "Uy, tawagin niyo ang apat na makalangit na hari. Gusto kong maglaro." Sabi ni Liao Fan, "Nagluluksa rin ako. Nagdadalamhati ako, pero mahalagang panahon ito para sa inyong lahat. Kapag nasa 3 taon na kayo, mabilis ang takbo ng oras. Sa taon na ito, halos madedesisyonan ang kinabukasan ninyo, kaya pag-isipan ninyong mabuti ang mga prioridad ninyo." Sabi ni Anastasia, "Naiintindihan ko." At tumingin siya sa mesa ni Lefanta Ijim. Naglabas ng mensahe ang sistema, pagsariwa ng trauma. Mataas ang antas ng parusa. Mundo ng mga hayop. Sabi ng speaker ng paaralan, anunsyo sa mga estudyanteng nasa loob pa rin ng campus. May mga estudyanteng nakikitang nananatili kahit tapos na ang klase. Pakiusap, umalis na sa campus kung hindi kayo naka-enroll sa evening study program. Sabi ng Heresy Inquisitor, "Uy, tumayo ka na. Pinapaalis na tayo." Biglang tumayo si Kim Gongja na ikinagulat ng Heresy Inquisitor. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, "Naiintindihan ko na ngayon. Ito ang trauma ng Constellation Killer, si Lefanta Ijim. Ang kaibahan lang Sabi ng Heresy Inquisitor, "Bawal tumakbo sa hallway." Sabi ni Kim Gongja sa sarili, parang inilagay ang mga alaala ko sa ibabaw ng bangungot niya, parang balat sa isang laro. Parehong mga sitwasyon. Parehong mga papel. At ang papel na ibinigay sa akin. Lintik. Tumakbo siya papunta sa bubong. Bigla siyang huminto. At nakita si Lefanta Ijim sa fire exit. Sabi ni Kim Gongja, "Ikaw At sinabi niya sa sarili, "Ay ang salarin." Sabi ni Kim Gongja, "Bakit ka nakayuko sa kaklase mo lang?" Sabi ni Lefanta Ijim, "Ha?" Sabi ni Kim Gongja, "Cellphone mo. Pahiram sandali." Pakiusap Kinuha ni Kim Gongja ang cellphone niya at may 47 hindi pa nababasang mensahe. Isa sa mga mensahe ang nagsabi, "Naawa ako sa mga junior natin Lily kasi kailangan ka pa nilang tawaging senior.
Naisip mo na ba ang nararamdaman nila? Isa pa, uy, ini-ignore mo ba ako? Isa pa, grabe. May estudyante sa paaralan na hindi nilalabhan ang uniforme niya. Isa pa, nakita ko kung gaano kakasaya nung binati kita dati sa hallway lol. Nakakahiya, actually. Ginawa ko lang yon dahil sa pustahan. Huwag mong isipin na kaibigan mo ako, Lidi. Isa pa, nakatira sa basurahan ng paaralan. Nire-recycle lahat ng uniforme at sapatos niya. Pero ang isang bagay na hindi nare-recycle, isa pa, kita tayo pagkatapos ng klase lol. Isinara ni Kim Gongja ang Motorola Razr ni Lefanta iGym at sinabi, bakit mo pa dinadala ang cellphone mo? Huwag mo na lang dalhin. Tahimik na tiningnan siya ni Lefanta iGym at sinabi niya, sabi mo kasi, papatayin mo ako kapag hindi ko dinala. Sabi ni Kim Gongja, di itapon mo na lang. Wala namang magagawa ang iba kung sasabihin mong nawala mo lang. Sabi ni Lefanta iGym, ito ang cellphone na ibinigay mo. Luma mo to, mahirap ang pamilya ko. Ikaw ang nagbabayad ng load. Sabi mo kapalit niyan, kailangang pumunta ako tuwing tinatawag. Sabi mo rin, papatayin mo ako kapag nawala ko to. Pwede ko ba talagang itapon? Ilang sandali ang lumipas. Sabi ni Kim Gongja, pasensya na, Laviel. Mukhang hindi ako makakauwi kasama ka ngayon. Sabi ni Laviel Evansya, ang misteryoso mo talaga minsan. Nakakabilib, sa totoo lang. Gawin mo ang gusto mo. May maitutulong ba ako? Sabi ni Kim Gongja, wala pa, pero kung meron, agad kitang sasabihan. Hinalikan siya ni Laviel sa noo. Sabi ni Laviel Evansya, naniniwala ako sa'yo. Palagi. Sabi ni Kim Gongja kay Lefanta iGym, tara na. Tanong ni Lefanta iGym, saan? Sabi ni Kim Gongja sa sarili, hindi ko alam kung saan sisimulan ayusin ang gulong to, pero kailangan kong gumawa ng ibang paraan para matapos ang trauma na to. Unang hakbang sisimulan ko sa mga kaya kong gawin. Sa bahay mo. Noong nakaraan, sabi ng isang bata, ang direktor, palagi na lang patamad-tamad. Lahat ng birthday natin ay January 1. Sabi ng kaibigang si Kim Hanbiha habang umiinom ng Yakult, tinatamad lang siyang maghanda ng maraming party. Sabi ng kaibigan, at anong klaseng mga pangalan naman yan? Ano ba yang Kim Maenja? Sabi ni Kim Hanbiha, at least may apelyidong Kim kayo, kaya parang natural pa rin pakinggan. Ako nga Kim Hanbiha, sana ginawang Hanbija na lang. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, matagal ko na tong iniisip. Sabi ni Kim Gongja, pakiramdam ko, wala talagang pakialam ang direktor. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, pero matapos magkaroon ng maraming koneksyon, habang umaakyat sa tour, nagsimula akong maniwala na hindi kawalan ng malasakit ang ugali niya. Paglipas ng ilang taon, sinabi ni Kim Gongja, bakit ka ganyan, direktor? Sabi ni Kim Gongja sa sarili, pakiramdam ko, lagi siyang nag-ingat na huwag kaming mahalin ng labis. Tanong ni Kim Gongja, hindi mo ba kami mahal? Maghintay ka lang ng isang araw. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, iyon ang sagot niya tuwing nakaka-receive siya ng seryosong tanong. Sabi ng direktor, kagabi, tinanong mo kung bakit hindi ko kayo mahal ng kaunti pa. Sabi ni Kim Gongja, isi. Sabi ng direktor, Gongja, madaling magpakitang tao at magmukhang kahanga-hanga. Magkunwaring matalino, malakas, mabait mag-acting na parang may alam ka talaga lahat ng tao ay nagsusuot ng maskara. At kahit na wala talagang pangangailangan na tanggalin mo ito, kung masanay ka, balang araw, makakalimutan mong nagsusuot ka ng maskara. Iyan ang ibig sabihin ng ma-intoxicate. Isipin mo. Kung ipinakita ko ang inis ko sa inyong harapan, anong iisipin nyo? Sabi ni Kim Gongja, siguro stress na naman ang direktor ngayon. Sabi ng direktor, tama ka. Ako ay isang taong minsan ay naiirita sa inyo. Alam nyo yan ng mabuti. Naiintindihan nyo ba? Ganun ako at kilala nyo ako. Pero, anong mangyayari kung ako'y isang taong nagmamahal sa inyo? Paano kung ako'y isang taong laging nagsasabi ng, mahal ko kayo, kayo ang aking mga mata, wala akong hihigit pa kaysa sa inyo, at yayakapin kayo? Ano ang mararamdaman nyo kung ako'y ganun, tapos magalit ako sa inyo? Pagkatapos, iisipin nyo ito, bakit galit ang direktor sa atin? Sabi niya, mahal niya tayo. Siguro may nagawa tayong mali. Kahit isang beses lang ako magalit sa loob ng isang taon, Gongja, iyon ay 10 beses sa loob ng 10 taon. Kahit kalahati lang ng mga pagkakataong iyon ang maalala mo, magiging 5 beses iyon. Ang mga alaala ng 5 beses ay sapat na upang hubugin ang karakter ng isang tao.
Kaya, tandaan mo ako bilang isang taong madaling magalit at tamad maghanda ng birthday party. Iyan ang katotohanan. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Wala kayong ginawang mali. Huwag kayong malito dahil sa isang tao tulad ko. Kaya niyo maging matatag. Sana maging malalakas kayong tao. Habang tinitingnan ni Kim Gongja ang pader. Sa frame ay nakasulat, panunumpa ng social worker, upang ang lahat ay makapag-live ng isang maganda at makatarungang buhay, batay sa dignidad ng tao, katarungan, at pananampalataya sa lipunan. Makikipagtulungan ako sa mga individual, pamilya, organisasyon, grupo, komunidad at sa buong lipunan. Palagi akong magiging nasa tabi ng mga taong naiisa at nasasaktan. Poprotektahan ko ang kanilang mga karapatan at interes, tututol sa mga hindi makatarungan at negatibong aspeto ng lipunan, at unahin ang benepisyo ng nakararami kaysa sa pansariling benepisyo. Susunod ako sa Code of Ethics ng mga social worker at magbibigay ng aking sarili bilang isang ethical at responsible na social worker. Ipinagpapalagay ko ang aking kalayaan at karangalan upang tuparin ito. Sa isang ibang eksena, sabi ni Kim Gongja sa bahay mo. At sinabi niya sa sarili, dahil tumaas ang level ng trauma, nagbago ba ito at naging isang sistema na kailangan kong lutasin ang trauma mismo. Kung ganoon, gusto kong hanapin at makipagkita sa mga magulang ng Constellation Killer at humingi ng tawad. Habang mahigpit na hinahawakan ni Kim Gongja ang pulso ni Lefanta Aijim. Sabi ni Lefanta Aijim, o sige. Ilang sandali ang lumipas. Sa bahay ni Lefanta Aijim, sabi niya, dito. Ito ang bahay ko. Habang ang paligid ay puno ng basura. Nakita ni Kim Gongja ang text sa cellphone ni Lefanta Aijim na nagsasabing nakatira sa dump. Ang mga indoor shoes at damit niya ay recycled. Ang tanging bagay na hindi recyclable ay basura. Sabi ni Kim Gongja, anong nangyari sa mga magulang mo? Nasa trabaho ba sila? Sabi ni Lefanta Aijim, ang tatay ko, nangangalakal at nagbebenta ng basura. Sabi ni Kim Gongja, paano naman ang nanay mo? Sabi ni Lefanta Aijim, wala akong nanay. Biglang dumating ang isang Jiangshi at tinanong, kaibigan ka ba ni Lefanta Aijim? Habang nakatitig siya kay Kim Gongja. Sabi ni Kim Gongja, hindi ako kaibigan niya. Sabi ng Jiangshi, yeah. Sabi ni Kim Gongja, ako ang taong nanakit at nang-api sa batang ito. At umiwas ang Jiangshi. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, masyado nang huli. Wala na siyang wick sa puso niya na matutupok. Habang naglalakad palayo ang Jiangshi. Sabi ni Kim Gongja, here's the evidence. Kung titignan mo ang phone ko, makikita mo ang mga text at At ipinakita niya ang phone niya. Sabi ng Jiangshi, naintindihan ko eh. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, ang lalaking ito ay wala ng kapangyarihang akuin ang pananagutan sa Constellation Killer. Sabi ni Kim Gongja, pasensya na. Kung okay lang sa'yo, gusto kong makasama ang anak mo pansamantala. Gusto ko siyang anyayahan sa bahay ko. Okay lang ba? Sabi ng Jiangshi, sige. Sabi ni Kim Gongja kay Lefanta Aijim, tara na. Narinig mo siya. Dalhin mo ang kailangan mo dahil magtatagal ka sa bahay ko ng kaunti. Sabi ni Kim Gongja, anong ginagawa mo ngayon? Sabi ni Lefanta Aijim, since ikakasal ka sa isang mayamang babae, gusto mong ayusin ang nakaraan mo. Baka may mga issue mamaya. Matalino ka. O baka ito na ang bagong laro mo? Kung gusto mong maglaro, sabihin mo lang. Magpunta tayo sa school field sa gabi. Nagulat si Kim Gongja. Sabi ni Kim Gongja, pasensya na. Sabi ni Lefanta Aijim, totoo nga, nababaliw ka na, Kim Gongja. Sabi ni Kim Gongja, bigyan mo lang ako ng isang araw. Pakiusap, gagawin ko ang lahat. Isang araw pa lang, kayanin mo pa. At sinabi niya sa sarili, ito na lang ang isang araw sa lahat ng mga araw na natitira sa akin, pero para sa taong nasa harap ko, iyon na ang huling araw nila. Sabi ni Lefanta Aijim, anong kwento gawin mo na ang gusto mo? Sabi ni Kim Gongja sa sarili, wala akong magagawa kundi magmakaawa at magtanong. Habang ang araw ay lumulubog. Sabi ni Kim Gongja, pakihintay muna dito. Sabi ni Lefanta Aijim, kung anong gusto mong gawin, gawin mo, sabi ko Sabi ni Kim Gongja kay Sword Emperor, nandito na ako. Sabi ni Sword Emperor, uwi ka na, anak. Sabi ni Kim Gongja sa sarili, si Sword Emperor, ang partner ko. Siya ang nagturo sa akin kung paano tumingin pasulong. Pero sa mundong ito, siya ang aking ama.
Habang naguguluhan si Sword Emperor, sabi niya, "Yeah. Oh, kakaiba. Parang nakakaramdam ako ng hindi komportable nang tawagin mo akong ganoon. Hindi lang kakaiba, nakakahiya, at parang may goosebumps na ako." "Lasing ka ba?" sabi ni Kim Gongja, "Ama. Walang paraan na pinalaki mo ako ng ganito. Ang ama na kilala ko ay kahanga-hanga at nakakatakot. Bagamat minsan, mukha kang isang psychopath na ang alam lang ay sarili niya. Sigurado akong kaya mong magtayo ng negosyo kung iniisip mo, hindi ito tama. Kung ikaw ang ama ko, hindi ako lalaki na parang bully. Hindi ko sana pinili ang maling landas. Kahit na iniwan mo akong kalahating patay, ibabalik mo ako. Hindi mo sana sinabi iyan kung nambubuli ako ng isang mahina." Habang naaalala ni Kim Gongja ang sinabi ni Sword Emperor, marami ang mga bastos na nagsasabi ng ganyan. "I-ignore mo na lang." Sabi ni Kim Gongja, "Walang paraan na tatawagin mo akong anak ng may pagmamahal. Impossible. Ikaw ang isang taong nagsumpa na tuturuan ang iba na naghihirap kung paano maging masaya. Hindi ka ang Sword Emperor. Lumayas ka na." Habang unti-unting nawawala ang imahe ni Sword Emperor, sabi ni Kim Gongja sa sarili, ito ang tunay na mukha ng mundong ito. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.